Welcome back sa ating channel mga kadiyo. Wala silang Merry Christmas. Diretsahang bantayan ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Babala niya. Yang mga taong yan na kasabwat dyan, eto, mga walang hiyang ito, na nagnanakaw ng pera ng bayan, tapos na ang maliligaya ninyong araw. Hahabulin na namin kayo. Kasama sa listahan ng pinakakasuhan sa ombudsman ng 37 individual, kabilang ang ilang mambabatas, kontratista hanggang sa dating opisyal ng DPWH. Pero hindi pa kabilang dyan ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez. Sabi kasi ng Pangulo, dapat malakas ang mga ebidensya para siguradong may mananagot. With the Speaker, no. Not as yet. Not as yet. If something else comes out, then he might have to be answerable for something. So, again, we don't file cases for optics. We file cases to put people in jail or to make people answer. Pagtitiyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, merong magpapasko sa kulungan. Non-bailable itong mga kasong ito. At least 40 pong mga napaigan na ng kaso ang magpapasko sa kulungan. May banat naman si Vice President Sara Duterte sa mga dapat daw ikulong. Dapat isali si Bongbong Marcos kasi siya ang pumirma ng 2025 GAA. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Aminin na niya na ano talaga, meron siya pagkukulang. At hindi lang maliit na pagkukulang, malaking pagkukulang. Meron siyang malaking pagkukulang sa kanyang trabaho. Sang-ayon din si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na dapat managot si PBBM, pati na sina nooy Senate President Cheese Escudero at nooy House Speaker Martin Romualdez, partikular sa issue ng 2025 national budget. Ang insertions at pag-aproba sa flood control ay ginawa ng House, ng Senate at maging ng Malacanang. Pero dinipensahan naman ni House Deputy Speaker Ronnie Puno si Romualdez. Hindi naman daw miyembro si Romualdez ng Bicameral Conference Committee kung saan umano nangyari ang insertion sa budget. Tama yung sinasabi ng Pangulo. No? Anong ebidensya natin ngayon kung wala yon? Yung Gutesa. Yung Gutesa nga, nag-uumpisa pa lang. Yung kanyang notarization, falsifikado na. Sinigundahan din ni Manila 6th District Representative Benny Abante ang ipinunto ng Pangulo na hindi pagpapabango lang ang pagdidemanda. Hanggang ngayon, wala naman daw ebidensyang direktang nag-uugnay kay Romualdez sa flood control scandal. Tungkol naman kay dating Congressman Zaldico na iniuugnay din sa mga kickback sa mga flood control project, hindi pa rin daw nakakansela ang passport niya dahil hindi pa siya nasasampahan ng kaso. Nang tanungin ng Pangulo kung pwede bang maging state witness si Ko, sabi niya, That option is always there, except for them who are the most guilty. You think he is? I don't want. And then pag sinabi ko, sasagutin kita, sasabihin nyo, prejudged. Let the courts do their work. 3 raw ang target ni Pangulong Marcos. Una, panagutin ang lahat ng korap. Pangalawa, bawiin ang perang ninakaw. At pangatlo, gumawa ng reforma para hindi na maulit ang ganitong katiwalian.